Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. And nabanggit tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral kung ano ba ang isang malusog o matatag na iglesia. By way of a quick review, in our first lesson na may titulong Your Christianity and Your Church, ang pinaka-ideya lang na nakita natin doon, kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay inaasahan na maging bahagi ng iglesia at ang ating naging tuon ng pag-aaral lang doon ay ang kahalagahan ng church membership. And sa ating nakaraang lesson last week, with the title, A Biblical Understanding of Membership or Church Membership, ang pinaka-ideya na sinabi natin dyan, if you are a member of a church, you have duties to perform. At ang ating naging focus nga dyan ay ang kahalagahan ng tungkulin ng isang miyembro o mga tungkulin ng isang miyembro ng iglesia. For our lesson or topic for this morning, with the title, A Biblical Understanding of Evangelism, ang pinaka-ideya na gusto nating tingnan dito, kung ikaw ay may karanasan kay Kristo, meaning your conversion, you have a responsibility to share it with others. So, that's the idea or concept, and the focus is the importance of sharing the gospel with others. So, let's go to the first thing na gusto nating tingnan kaugnay dito, at ito yung tinatawag, bago yun, gusto nating pansinin that evangelism is a given to the church. Marahil wala namang magku-question ng katotohanan na ito'y ibinigay mismo sa iglesia or iniutos, at very clear in Matthew chapter 28 verses 18 to 20, and also makikita natin yan in 1 Timothy 3 verses 14 to 16. Hindi na natin babasahin. Now, dumako tayo, tatlong bahagi itong ating tutunghayan dito. Una ay yung tinatawag na major church evangelism, and that is preaching. Hindi ko alam kung tayo ay ganun kapamilyar sa katotohanan ito na kapag pinag-usapan ang ebanghelismo o pag-iebanghelyo ay dapat unang-una nating tingnan yan sa pangangaral, sa pulpito. And the key scripture there is from Romans 10 verses 13 to 15. In verse 14, Paul said, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching?" So, malinaw naman dyan itong ating pag-uusapan sa bagay na ito. In Old Testament, God's means of calling Israel to repentance was by prophetic proclamation. Nandiyan na lang yung mga text or passages. Wala tayong lugar or panahon na basahin ang mga yan. Pero makikita natin dyan na yung mga propeta ang ginamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. In Jesus' ministry, His earthly occupation was defined as preaching. Nandiyan naman, again, yung mga talata. Actually, may pinrovide ako na ilang mga handout. You can check yung mga verses. In Jesus' commission to the church, ay ipinakita yan sa pamamagitan ng, or inilarawan yan sa pamamagitan ng pangangaral. In Luke chapter 24 verses 4 to 6 and following, even in the church in the book of Acts,
Also sa misyon ni Pablo, makikita natin yung mga pangangaral. At meron pang mga other references dyan in 1 Corinthians 1 verses 22 to 24, chapter 2 verse 1 and following, all mankind is differentiated, whatever race, by response to the message preached. In 1 Timothy 3:14 to 16, yung isang major o key passage ay ito yung sinabi. In this great chain of God's acts, the only event in the church is involved. Walang iba kundi ang pangangaral. So, mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pangangaral pagdating sa pag-abot sa isang, kahit pa sa isang kaluluwa. At makikita natin yan sa mga talata pa na ating tutunghayan. Pero malinaw sa mga pangangaral sa pulpito kung bakit ang isang makasalanan ay laging tinatawagan na tumugon sa ebanghelyo, sapagkat ang pangangaral nga, ang preaching is the major or main masasabi nating kasangkapan para sa isang makasalanan na manampalataya or maligtas. In Titus 1 verses 1 to 3, the plan of eternity is now being made known by God through preaching. So the point that we must see here is that we must thoroughly be convinced in our conscience and so reflect in our practice that preaching is the primary work we have in calling lost men to the gospel. So dapat ay walang anumang pag-aalinlangan sa atin yung bagay na yan, kundi talagang maging lubos tayong makumbinse sa bagay na ito. Now, let's go to members' involvement, and by way of caution, makikita natin a church that depends only on pulpit preaching for its evangelism without the members' involvement is failing in its commission. Evangelism is a church mandate, not just ministerial. Bagaman pinapakita natin na napakahalaga at main, masasabi natin means of evangelism is preaching, pero ang iglesia, ang bawat miyembro ng iglesia ay merong napakahalagang tungkulin sa bagay na ito. At tingnan natin itong case for individual Christian responsibility of gospel witness. Note, as a church, we must understand that evangelism is again responsibility of every individual member. It is not merely for the gifted. Marahil pwede nating sabihin na tayo na ako ay wala namang kaloob diyan. No, evangelism is not essentially the exercise of a gift. Bagaman tanggap natin na ang marahil hindi nga talaga lahat ay makakapagturo, for example, Bible study, home Bible studies, or individual evangelism na pwede nating masabi, or one by one. Hindi ibig sabihin noon ay meron kang kaloob. Hindi po, yun ay dahil ikaw ay, gaya na sinabi ko, ang ideya ay dahil kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay nakaranas or yung naranasan mo si Kristo, may kaligtasan, yung tinatawag nating conversion, ay tungkulin mo na ibahagi naman iyong karanasan sa iba. Ganun siya kasimple. It is for all who are truly converted. Evangelism is sharing one's own experience of salvation. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala ka talagang kaloob. Kundi yung mismong iyong karanasan ay siyang iyong pwedeng ibahagi sa iba by any means. At tingnan natin ang
tatlong argumento dito. Una ay yung tinatawag na natural argument. So ano ibig sabihin yan? If the gospel is what you claim to be, how can you not have a burden to share it? Diba, yun naman yung napaka-karaniwan na katotohanan dito, mga kapatid. Walang sino man sa atin dito na miyembro ng iglesia o isang mananampalataya na nag-aangkin na siya'y mananampalataya o ligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, tapos ay hindi mo ito o wala kang kabigatan na ibahagi ito. Hindi siya pwedeng mangyari. Note that the gospel is essentially good news to the worst condition of sinners. So the point is, lack of zeal for the gospel betrays a shallow conviction of the truth of the gospel. So mapapansin nyo na kung talagang ikaw ay kumbinsido na yung ebanghelyo lamang ang pwedeng makapagligtas sa isang even worst of sinners, ay bakit wala yung sigasig na ibahagi yun sa iba? So, yan yung sinasabi ni Pablo. Second argument is yung tinatawag na personal argument. Each Christian has opportunity with and access to individuals uniquely his own. Every Christian has a circle of people whose significance is consciously real to him than to anyone. Di ba totoo naman po yan? Sa iyong mga mahal sa buhay, marahil sa iyong kaibigan, even sa iyong classmates or workmates, at kung sino-sino pa. Hindi mo ihahalin tulad yung sarili mo sa ibang kapatid na kung saan ay meron kang sinasabi nating higit na pagkakataon na maibahagi ito sa mga taong ito na nakapaligid sa iyo. Iba't iba ang ating marahil kalalagayan o kondisyon, pero ito'y totoo sa bawat isa. Marahil meron kang mahal sa buhay, kaibigan, marahil ikaw isang estudyante, o marahil ikaw ay marahil ikaw ay nasa office or sa anumang trabaho. So the point is, the Christian's responsibility becomes most pressing, ito na nga, for those who are most touched by his life. These are the people whose opportunity to hear the gospel in the most personal way is through him alone. Ito nga yung binabanggit ko kanina. Tayo lamang ang pwedeng makagawa noon. Hindi natin maikukumpara ito sa iba. And third argument is yung tinatawag na scriptural argument. God's word clearly puts upon individual believers the obligation to evangelize to sinners. At yung mga dalawang actually lang na passages ang ating gustong tingnan dyan. Una ay ang sinabi sa Matthew chapter 10 verse 32 and 33. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. So makikita niyo yung kung gaano kahalaga yung pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. The serious implication of failing to confess Christ before men, ito yung bigat. It is the same as denying Christ before men. Imagine that. Kumbaga parang tayo ay medyo natatakot, nahihiya na ibahagi si Kristo sa mga tao, ay si Kristo na yung ating itinatanggi sa mga tao. Ganun kabigat, kaya makumbinsi tayo
by way of scriptural argument kung gaano kahalaga ang tungkulin ng bawat isa. In 1 Peter 3 verse 15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope. Mahalaga po yun, yung salitang ginamit, for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Anong gusto ipakita dyan? Christians are to leave such a question, provoking testimony that focuses on their hope. And again, this is on the individual level, meaning everyone. So, meron pang other reference, pwede nyong tingnan na lang yan dyan. So, yan yung gusto nating makita sa bahaging ito patungkol sa pangangaral. Mahalaga yung role ng pulpit, ng mga nangangaral sa unahan para tawagin ang isang makasalanan. Mahalaga din ang tungkulin ng bawat isa para sa isang makasalanan, para siya ay maligtas. So, secondly, gusto nating tingnan ang ang pag-iibanghelyo or evangelism sa kaugnayan nito sa tinatawag na social compassion. So the question is, what is the precise relationship of evangelism and the exercise of compassion for the socially needy? Merong ilang position dito. Una, may tumitingin na ganito. Evangelism is redefined, or ganito yung kanilang ginagawa, redefined as humanization, like economic justice, political freedom, cultural renewal, etc. So, ganyan nila tinitingnan yan. Ang critic natin dito, it is in contradiction with the biblical picture of man's sin. And that is the status before God which the gospel addresses. So, yan ang mali ng tinatawag na liberation theology. Ginagamit nila yung Exodus motif or theme para dito. Actually, dahil medyo mahaba nga itong ating Sunday school dito, hindi na natin inilagay yung ibang mga halimbawa ng mga ilang grupo na mayroong iba't na may mga mali na pagtingin sa tinatawag na evangelism. Isa lang yung inilagay ko diyan, at ito nga yung tinatawag na liberation theology. At malinaw naman sa Exodus na sinabi ng Panginoon na nakita raw niya yung kahirapan ng kanyang bayan, ay so 'di ba pinalaya, at ganito tinitingnan ng iba ang itong tinatawag na evangelism. Position number 2 ay yung tinatawag na social concern is a consequence of evangelism. Ano yung gusto nilang ipakita dyan? Evangelism produces converts whose lives will do good to people and exercise social compassion. Ang sasabi nating positibo or maganda rito, it is a reminder that true Christian converts are good influence in their community. Di ba parang okay naman siya, totoo naman 'yon na ito yung magandang parang resulta nito kung sinasabi mo yung social concern is a consequence of evangelism. Di ba for example in James chapter 2 verse 14 and following, ay wag daw lamang yung pananampalataya mo ay matapos doon, kundi ipakita mo sa gawa. At sa kasunod na talata, verse 15 and following, ay kung makita mo raw yung iyong isang kapatid na marahil madumi ang suot, sa ibang salita ay yung mas madumi, nanlilimahid. Alam niyo ba yung ganung salita?
tapos sabihin mo ay, kapatid, diyan ka na lang sa bandang likod, o diyan ka, wag ka dito, ay hindi ba iyon ay pagtatangi or paghihiwalay mo sa iyong sarili? So meron siyang magandang bunga, but hindi iyon sapat. Maya makakita natin yung tinatawag na proposed position. But in position number 3, social concern is a bridge to evangelism. Dito, kahit tayo ay pwedeng malito, mahulog, at marahil baka hindi nga natin namamalayan, ay ganito na ang ating ginagawa. So, bantayan natin ito ng konti, mga kapatid. So, yung gusto lang nilang ipakita dyan, addressing social needs will break down barriers and make people more ready to hear the message of the gospel. Di ba, usually ganon. So parang aabutin mo ang pangangailangan ng tao at ngayon makakapag-share ka na ng gospel. So sana ay wag tayong mahulog sa bagay na yan. Bagaman marahil hindi medyo napakatinang line, sapagkat baka hindi mo nga mabantayan na gano'n na ang iyong nagiging pamamaraan ng pag-iibanghelyo. Ang ginagamit nating illustration dito ay yung alam niyo yung namimingwit, ay maglalagay ka ng pain, so pakakagatin mo. Sa amin palibasa sa hala-hala, especially nung maliliit, lagi kaming namimingwit. 'Di ba? Lalagay ka ng pain at pakakagatin mo 'yon. Pag nakita mo gumagalaw na, ibig sabihin may kumakagat, tapos hihilahin mo. So huli yung isda. Ay minsan ginagamit 'yan na pamamaraan sa pag-iibanghelyo. Ay ingat tayo dito sapagkat baka nga tayo ay nanlalamang na or parang nalalampasan natin yung kalalagayan ng tao, or siguro mabigat naman yung salitang na-abuse natin or kinukuha natin yung kanilang marahil kahinaan, kawalan, tsaka tayo papasok. So may positibo naman siya. The testimonial effect of good deeds is biblical and must be a Christian's aim. Matthew 5 verse 5 sinabi na blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And yung very familiar sa atin especially is verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, mahalaga naman siya. At again, it must be a Christian's aim. So, evangelistic proclamation that is not attended with sensitivity to physical and social needs is unchristian. It's very clear in James chapter 2 verse 11 and following, yun na nga, faith without works is dead, etc. and etc. But the proposed position is this: evangelism and social compassion as partners. Each stands and must be exercised on its own demands and needs. Maganda ang sinabi ni John Stott in his Christian mission in the modern world. Pansinin niyo to, mga kapatid. As partners, the two belong to each other and yet are independent of each other. Medyo nakakalito nga eh. Each stands on its own feet in its own right alongside the other. Neither is a means to the other or even a manifestation of the other, for each is an end in itself. Both are the expressions of unfeigned love. Mag-share ka ng gospel, pinapakita mo yung pag-ibig sa iyong kapwa, sa tao, sa isang makasalanan.
abutin mo ang pangangailangan ng isang tao, especially in need, pagpapakita ng pag-ibig mo sa kanya. Pero dapat ay paghiwalayin natin ang dalawang bagay na to. We evangelize because sinners are lost, whether or not they are socially in need. So, di ba gano'n naman po talaga? Hindi ka naman nag-i-evangelize dahil ano lang siya, in need lang. Marahil mahirap or kung ano pa man ang katatayuan ng tao. We must exercise compassion to the needy. O number 2, we must exercise compassion to the needy whether or not they are open to the gospel. Di ba po, ganun din naman, na kahit na hindi talaga bukas ang isang tao sa ebanghelyo, di ba nag-exercise tayo ng compassion? Hindi ko alam kung naranasan na natin na dahil ba hindi bukas sa ebanghelyo, ayaw natin siyang tulungan. Wag naman sanang ganon. So, let's go to the primacy issue. Evangelism must take precedence in terms of importance and consequences. Mahalaga to mga kapatid. Ilang mga talata ang gusto nating sabihin dyan. Una, in Mark 8, verse 36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" So, dapat ay yung pa rin yung makita natin sa isang tao. In John 6, verse 27, "Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life." Alam natin yung kwento dyan sa John chapter 6. Ang mga tao ay sumusunod lamang sa Panginoong Jesus dahil sila'y nakakain, dahil ang Panginoon ay gumawa ng himala. Pinadami yung ilang pirasong tinapay at isda. Pero sa huli ay iniwanan rin ang Panginoon. In 1 Timothy 4:8, "For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that is now and of that which is to come." So tatlo lang yan, makikita natin yung kahalagahan nito mga kapatid. So, let's go to some practical points. First, we must distinguish man and his needs. So, kung may pangangailangan ng tao, apply social compassion. And the sinner in his lostness and guilt, kung ganon, apply evangelism, apply the gospel, share the gospel. So, mapapansin nyo yung pagkakaiba. It's very clear in Mark 2, verse 5 and following, di ba, yung paralytic ay napakabigat ng kalalagayan. Hindi man lang siya, posibleng siya hindi man lang nakakapagsalita o nakagagalaw, kaya dinala ng mga mahal, marahil kaibigan o mga mahal sa buhay sa Panginoon. Pero hindi naman iyon ang lubos na nakitang pangangailangan niya, kundi ang nakita ng Panginoon na pangangailangan ng taong ito ay ang kanyang ang pangangailangan na mapatawad sa kanyang kasalanan. Jesus saw the need for forgiveness as the more urgent concern than even physical being. So the point is, this is the practical significance of the body and soul composition of man. So ganyan mo tingnan ng tao. Body and soul. So beware that there can be a one-sided soul winning that neglects body caring. So malinaw yan sa Matthew chapter 25 verses 34 and following.
At katunayan, yung ginagawa natin na pagtulong or benevolence ay para sa ultimately ginagawa mo raw sa Panginoong Jesus. The church must have in its ministries, prayers, and budget matters that address social concerns. In Galatians 2 verse 10, they ask only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do, according to Paul. So the point is, remembering the poor is not itself evangelism, but it is one thing that must not be neglected. Again, beware, opportunities of compassion are always present, but may be missed due to insensitivity. So, siguro napapanahon yan ngayon, especially sa ginawa nating drive regarding this. Thirdly, no social activity. Ito, mahalaga sa church. No social activity must be allowed to take the place and priority of church evangelism. In Acts 6 verse 1 and following, the ministry of the word cannot give way to the table needs of the congregation. The point is, the diaconal office and ministry must be actively functional in the church to keep ministerial priorities. So wag naman tayong masyadong maagaw ang pansin sa bagay na bagaman mahalaga, pero baka naman matabunan yung higit na mahalaga o hindi na magawa. So a big project of social work may eat up all the energy and finances of the church, leaving little for evangelism. Nangyayari yan, mga kapatid. Masyadong nadoon yung sigasig pagdating sa pagtulong or para abutin ng mga taong marahil nasa mabigat na kalalagayan, pero pagdating sa pag-iibanghelyo ay wala na tayong energy. Wala na tayong lakas, wala na tayong desire. So, beware of that, church. Lastly, every member of the church must have an individual social responsibility and personal testimony. Again, in James 2 verse 14, in following faith that is proved by works is seen in the exercise of compassion. The point is, the compassion of the church must be extended in the individual testimony of the members. A member may have the reputation of religious involvement, but little else in mercy. Beware of that, brethren. Ganyan ang scribes and Pharisees. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay kahit sa kaliit-liitang bahagi, nag-iikapuyan. Pero walang habag. Saan kayo nakakita ng ganon? It can happen even to the church. Very active sa iglesia, sa lahat ng mga gawain. Marahil siya lagi ang nangunguna. Pero nawawala o napakaliit nung awa sa kanyang puso. And that's the scribes and Pharisees. So, thirdly and lastly, yung evangelism and intercession, tingnan natin ang ilang extremes dito as warning to us. First is restraint upon God. God will not and virtually cannot save unless it is in answer to prayer. Huwag tayong magkaroon ng ganyang kaisipan na kung hindi ka mananalangin, ay parang hindi nakikilos ang Diyos. Ay pagmamalaki na sa puso natin yan, na bagaman mahalaga ang panalangin, pero kung sa iniisip mo na dahil lang sa iyong pananalangin, kaya kikilos ang Diyos, tutugon ng Diyos, magliligtas ang Diyos, mali yan. It's very clear in the case doon sa Nineveh, ay kahit si Jonah,
Ayaw niya na mangaral sa kaaway nilang bansa na Nineveh ay iniligtas pa rin naman ng Diyos, di ba ang Nineveh? Secondly is yung power of prayer, warriors. Yung some men have a special line with God that virtually who they pray for will be saved. Meron bang prayer warrior sa inyo? Naranasan ko sa church yun. Parang isa ako sa mga napili na prayer warrior ay kasi daw mapanalanginin or kung parang gano'n, namimili. So the counter to that is that Paul's intense desire and prayer for Israel in Romans 10 verse 1 ay hindi naman nag-prosper in his generation. So imagine Paul himself, yung kanyang desire and prayer for his countrymen, pero hindi naman nangyari in his own time. Kaya huwag tayong mag-isip na meron tayong special line with God. And thirdly, yung uncaring sovereignty of God. Whatever God does in saving has nothing to do with the Christians' prayers. So, extreme din yan. Now, let's go to some essential place of prayer in evangelism. First, prayer in the power of the gospel. Nandiyan ang mga talata. The prayer of the saints has a direct influence upon the manner of uttering the gospel message. Mahalaga to mga kapatid sa atin. As a church or as an individual member of a church. Prayer in conversion of sinners. Yung mga talata. A sincere desire for salvation of sinners is expressed in praying for them to hear the gospel and be saved. So beware, the serious error of hyper-Calvinism results in the deadness of desire and lack of prayer for conversion. So wag naman tayong maging hyper-Calvinist. Pagdating dito mga kapatid, hindi na tayo mag-share ng gospel at nangyari yan sa history. Kasi wala naman daw mapahamak na elect. Thirdly, prayer in the evangelistic readiness of Christians. Again, yun yung mga talata. Every Christian and every church that aspires to be useful to the Lord's cause must approximate the paramount place that prayer occupies. So, some practical points. Members must realize that prayer is their mandated participation in the kingdom cause of Christ. Note that church members often treat the prayer meeting as an optional assembly of the church. Sana hindi mangyari sa atin yan. At sana ay magkaroon tayo ng hangarin na maging bahagi ng pananalangin ng iglesia. Wag lang yung ilan, wag lang yung lagi na lang. Dapat buong iglesia ay maging bahagi ng prayer meeting. We best promote our prayer meeting by having praying people. Sana ang GBC ay maging hindi divided pagdating sa prayer meeting, pagdating sa pananalangin. Okay na sila. Walang ganun sa church. Secondly, the prayer meeting must be kingdom dominant in its concerns and petitions. At kung titingnan ko naman yung ating mga pinapanalangin ay narito naman. Nakikita naman natin that effect is dominating the meeting with personal and open trivial concerns. Nangyayari din yan sa mga iglesia. Huwag naman sana. The point is, the prayer meeting is a time for the cause of Christ. Interest of the gospel and conversion of sinners, yan yung isa. Church ministries, church members, substantial in their spiritual concerns. Nadun din naman yung mga concern ng mga miyembro, especially spiritually, pero hindi naman dapat ma-occupy ng mga miyembro yung mga concern na dapat natin panalangin sa ating prayer meeting, intercession for people, nation, and
society. So, sa tingin ko, yan naman yung laman ng ating mga pananalangin. And third and lastly, prayer that embraces the wideness of the kingdom of Christ must be present. Ang defect nito, prayer concerns are open, parochial, and narrow. Merong mga iglesia na doon lang sa loob ng iglesia nila umiikot ang kanilang pananalangin. So, have a place for intercession for other churches and other nations. And for our conclusion and challenge, very simple. Preach the gospel, spread the word. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Luke 15 verse 10. Every single sinner converted is a cause of joy in heaven. Parang ang hirap isipin, pero yun yung katotohanan. Isa lamang na kaluluwa ang manumbalik, magsisi, maligtas. Ay grabe yung kagalakan, grabe yung pagpupuri ng mga anghel sa kalangitan. Kaya ganun tayo ma-encourage as a church, as an individual member of this church. Kung gaano kahalaga ang tungkulin na to, ang pag-iibanghelyo. So, sana ay maging bahagi tayo nito ng isang kaluluwa or maging kasangkapan tayo, bahagi tayo para sa grabing kagalakan sa kalangitan dahil merong isang naligtas na makasalanan dahil sa iyo, dahil sa atin. So, we have 25 minutes left before 12. Any question, mga kapatid? Tita Emma? First of all, thank you for the handout. At least nasusundan namin kasi with the information overload, talagang napakahirap i-digest yung ganito karami. And if we're saying we're taking up this lesson so that we will be able to evaluate ourselves, are we a healthy church? Diba? And with your 4 points ba yun, Pastor? Major points, tatlo ba yun o apat? Tatlo po. Oo. So you're saying, siguro yung una, no? Major church evangelism is through preaching. Pero we're saying, it's not just through the preaching, may involvement ka rin. Exactly. Okay? Pero ang nakikita ko, having been around no, in so many churches when I was a younger Christian, na napaka-zealous nung, wala nga kung nga sila parang easy decisionism, no? Pero yung zeal na nakita ko, like for example, mali ba yung magkaroon ka ng Friends Sunday? Kunwari, that Sunday, it's an evangelistic preaching, pero you're encouraging everyone, bring your friend. Kasi hindi ko yun nakita dito, no? 7 years na ako dito. Or a family day na, okay, it's a family day, pero it's not just focused on the families within the church. But we're saying, bring your family members na hindi Christians so that they will also be involved in the activity. They will see how Christians act in a social setting. Hindi ko rin yun nakita. It's not that I'm comparing and then looking down on our methods, no? But it's more of trying to evaluate saan ba tayo nagkukulang. Kasi if the purpose of this lesson is to evaluate, are we a healthy church? Bakit and then for me personally, I'm also evaluating, habang tumatagal ako sa faith, parang tinatamad na akong mag-evangelize. Mas yung zeal ko na when I was a very fiery new convert, nandoon, nakita ko yon. We would go house to house, door to door. We would do hospital visitations. Ang dami kong sinalian, Pero sabi ko, habang tumatagal, Lord, at tumatanda na ako, parang nawawala yung zeal. What could be wrong? Is it me? Is it the church?
So yun, as we take up this topic, it's really more of how are we as a church compared to all of these principles that we are taking up now, and what do you think as an elder we could do better? So yun lang siguro. Thank you po, Tita Emma. That's the reason why I decided to refresh itong masasabi nga natin na parang in a way alam na natin. Pero pwede tayong parang makampante na lamang na gaya ng isang bahagi na sinabi ko, pagdating sa social compassion ay we're very energetic. Pero pagdating sa pag-iibanghelismo or even project sa church, ay binubuhusan natin ng lakas. Walang masama doon, pero bakit? Pagdating sa pag-iibanghelyo, kaya nga yung pinakahuling bahagi na sinabi natin, sana mahamon, ma-encourage tayo, Luke 15 verse 10, na sa isang makasalanan lamang ay nagdiriwang ang kalangitan dahil sa dahil sa isang nagsisi o sa isang naligtas. So hindi ba ito magbibigay ng alab at apoy sa ating puso to share the gospel with others in any means? So that's the challenge actually ng pag-aaral na to sa church. At kung magagawa natin na dali ng ating buong pamilya, bakit hindi po? Pero may mga kalungkutan lang sa bahaging yon. I'm very aware sa ibang mga simbahan, may tinatawag silang Family Sunday. Ano bang mga activity nila doon? But ang nakakalungkot doon ay kaya lamang dumadami yung Sunday na yon. Una, may kainan. Walang masama doon. Pero sana, I'm very aware na hindi, kahit may Family Sunday sila, it's not because gustong makarinig ng Ebanghelyo. Hindi. Pero tayo, kung magagawa natin, why not? Dahil alam natin, especially yung major means ng evangelism is preaching. So, by all means po, ay gawin natin. At ang Panginoon ay kumilos sa puso ng taong yun. Thank you, Tita Emma, for reminding us as a church. So that's the challenge. Any question, any thought regarding evangelism? Yes, Tita Te. Tama nga yung sinabi ni Emma. Pagbata ka pa, talagang very eager ka talaga to share the word of God. Pero pag medyo tumatanda ka na, kaya nga sinabi rin na sa church, ito ay aking na we are members of the body of Christ. Naiiba yung ating mga ginagawa, pero hindi nangangahulugan, hindi. Natuturuan natin yung mga kabataan kung paano sila mag-i-evangelize at mag-share ng Word of God pag dumating na yung pagkakataon. Pero ako bilang hindi na ako, sanabi ko nung last week, hindi na ako makapaglinis ng silya. Pero meron ako magagawa na para nun masuportahan itong mga kabataan at mga bata pa na pwedeng ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi lang dun sa pagbibigay sa preaching. Kasi anything that we do it for the glory of God. Yun lang. Thank you po. Tita Te, totoo po ang inyong sinasabi. Actually, kaya pinili ko itong isang lesson na to o topic na to in support doon sa hangarin ng
ng elders, hangarin ng church as a whole, na yung church ay ma-involve sa pag-share ng gospel, like Bible studies. That's why meron tayong Sow Your Seed workshop, seminar. So, wait for part 2. So, that's the challenge sa bawat isa. So, sana mag-involve kayo. Huwag niyong ipagkatiwala na lamang sa mga elder, sa mga parang sinasabi niyo gifted. No, it's not actually a gift when it comes to evangelism. So, kung merong ginawa si Kristo sa iyong buhay, share it to others. Any question, any thought, testimony? Tita. Ate Myla? Maraming salamat, Pastor Freddy, dun sa lesson. Gusto ko lang siguro i-share in a little response kay Ate Emma. We don't have the structured family day, friends day sa church. But I've been here for several decades. And I've seen that people, the members, bring their family and bring their classmates and their friends. There are, like I would say, private encouragement sa kapatiran. There is also reminders sa public gatherings. And I want to think na ang isang reason for this is that mas focus talaga tayo dun sa worship sa Panginoon. Kasi minsan nakaka-distract yung parang yung tao na lang yung ipo-focus mo. Which is, yun yung nangyayari sa akin when I was in another church. Parang ang trabaho na lang ng Kristiyano ay magdala ng bisita because you're expected to bring people. Parang nawawala yung God word na element. And especially Sabbath. Ito ay pagsamba sa Panginoon. But of course, kailangan i-balance na may duty tayo to evangelize, no? But of course, at the same time, kailangan din yung constant reminder sa bawat isa and sariling pag-check sa ating puso. Kasi kung nare-realize natin na tumatanda, parang sa ibang bagay, tinatamad na rin kasi ako yung dating paano ka maglinis sa bahay, baka ngayon hindi na ganun ka. Siguro sa ibang responsibilities, may ganong experience din. Depende sa age group, no? But anyway, ang tanong ko ay ito, pwede ko bang sabihin na I'm evangelizing because I pray for the souls, because I pray for the speaker or the preacher, and I invite people to come to the Bible study or to come to church. But hindi ko nagagawa or hindi ko kaya or maybe I am not for actually sharing the word or doing a Bible study. Justified ba ako kung ganon yung aking practice or yung aking excuse? Ang prayer is always a part of evangelism. Kung meron kayong alam na Bible study, meron tayong mga regular na pagtuturo, prison, community, etc., home Bible studies, why not pray? Ngayon, kung ikaw mismo ay hindi nagli-lead, kasi hindi naman lahat talaga makapag-lead, again, why not pray nga? Pero ang sinasabi natin sa evangelism ay meron tayong pwedeng magawa sa ating mismo sarili para abutin yung isang kaluluwang yon. Kasi nga, may karanasan tayo kay Kristo at yung karanasan mong yon ay pwede mong ibahagi sa isang tao na gusto mong abutin. Mahal mo sa buhay, even yung siguro nasa loob ng bahay, sino man siya, asawa, anak, or
So, nabanggit natin na sinong gagawa nun. So, kaya hindi talaga natin totally ma-justify yung parang hindi tayo makapag-share. Especially sa ating yung loved ones, friends, tayo nga, sabi ko kanina, tayo nga lang ang makagagawa nun eh. Sa atin mismo. So, that's the challenge to every one of us na makita natin yung ating role para abutin yon at ilagay ng Panginoon sa ating puso yung mga taong ito na gusto niyang maligtas. Of course, sa bawat makasalanan. So, sana ganun ang ating maging pagtingin naman. Hindi ko sinasabing dapat mag-handle ka ng Bible study. Hindi yun magagawa ng lahat. Pero yung ikaw mismo ay makapag-share sa sino mang, like even yung pag-iimbita, mahalaga din yon. At sa katunayan, kung ikaw man ay mag-imbita, baka nga ikaw nakapagbahagi na eh. Ibahagi mo na rin sa kanya yung ako'y naligtas dahil kay Kristo, so why not join us? So, sama ka sa amin sa pagsamba. Yung mga ganon, iba't ibang paraan yun, Ate Myla. Question. Pastor Ike muna po, bago si Tita Te. Pastor Ike. Thought lang, maganda yung mga questions, yung thought na sinabi ni Ate Sister Myla. But we have to remember, being that very first commandment of the resurrected Christ, to preach the gospel. That's why evangelism is primary. That is the duty of the church, Kasi gospel is evangelion. That is the word evangelism came from. So may duty tayo. But maganda rin na kung paano binalansin ng Diyos yan, being each member as part of the body. Diba? Kung halimbawa, metaphorically, kung ikaw yung mouth, ibig sabihin, baka ikaw yung gift mo is to really preach. But remember, there are different components of the body. If you're the finger or the least hair, yung balahibo, sorry. No, hindi yung konting buhok, But may function ka. And everyone's gifts and functions all converge to that mandate for the gospel to be preached. Imagine kung halimbawa hindi nagpa-function nga yung isang part ng body, that will be felt by the mouth. And it limits the mouth to do the preaching. So don't be in despondence or feel sad kung wala sa yung gift of evangelism. To be able to preach the gospel or to evangelize. Kasi kanya-kanya talagang gift yan eh. But at the same time, it should not bring you to sloth. Kasi kung malinaw naman yan, kasi very first command nga yun eh. Di ba? Na preach the gospel, make disciples. Pag sinabing disciples, students. So whenever students learn, he applies. And tayo lahat, disciples. So may teaching sa atin to pray that the Lord would enable us to evangelize. No, kung talagang hindi yung gift mo, then settle with that because the Lord can use you in other ways or means to be able for that evangelism to move forward as how He commanded the church. So yun yung beauty. Kitang-kita kung paano binalansin ng Diyos yung scriptures. No? Walang isang miyembro ng iglesia ang walang silbi. Yeah. Lahat meron. Thank you. Thank you, Pastor Ike. Tita Te. Thank you, Pastor Ike. Nung ako ay dumating dito about more than a year ago, kasi galing ako sa evangelical church, nung makita ko rito, hindi nag-evangelize. Sabi ko, bakit mukhang very passive? Hindi ko na intindihan na yung palang baby, nakapapanganak lang, ay pinapalitan mo ng diaper, pinapakain mo, mapasensya ka. Sabi ko, sa kalagayan kong ito, hindi ko na kaya ang lumabas para maglagay ng tao. Kundi dito na mismo sa church, yung mga kabataan, yung mga bata. Kung nakita lang ninyo yung bata na bit-bit niya yung mga coins at inilalagay dun sa that's teaching them
how to be generous. At yun ang evangelism na na aspect. Kaya yung mga senior na wag tayong nakaupo lang, kundi tumayo tayo at tayo ay mag-participate sa ikalalago ng mga kabataan para sila ay maging effective na mag-evangelize sa mga tao kasi hindi na nga natin kaya. Yun lang. Thank you po, Tita Te. Hindi ko naman po nakita na gano'n yung church, na hindi nag-evangelize. Meron tayong mga venue na especially mga regular na venues na ginagawa natin yung pag-share ng gospel. For so many years, we have prison ministry. Ilang taon lang ako sa church. Pero way back, anong taon pa yung mga prison ministry, still nandun yung mga hangarin natin na even yung mga taong ito ay abutin. We have RCM na may mga nagpatotoo na rito na bunga ng RCM. Meron tayong regular na community ministry. May mga Bible studies. So, hindi naman po ganun yung church. Pero, again, ito ay pagpapaalala at hamon sa atin na lalo pang maging masigasig sa pag-iibanghelyo. Yun lang naman po siguro, Tita Te. Kaya tayo ay, from time to time, ay nagre-repress sa paksang ito. Totoo yung sinabi ni Brother Jerry kanina. Siguro karanasan nating lahat na pag nakikita natin itong mga taong ito, like Jehovah's Witnesses, ito yung mas active Talagang nakakahiya. Totoo yung naramdaman niya. Talagang nakakahiya sa sarili natin na bakit tayo walang apoy, sigasig, ay totoong ebanghelyo at walang ibang ebanghelyo. So makumbinsi tayo doon sa katotohanan na yun. Sila, hindi nila dinadala sa langit, sa Diyos, yung mga ginagawa nila, yung mga pagtuturo nila. Kung mag-Bible study sila, ang tatagal. More than an hour. Tapos nangangatok, ganyan-ganyan. Pero tayo, talagang malamig. So, hamunin na lang po natin ang ating mga sarili sa katotohanan na itong mga kapatid. Bawat isa. Last 2 points. Ate Myla. Parang a bit of a contrast from what you said. Pinanggalingan ko kasing church. There is instant gratification in evangelizing kasi may response agad, may fruit agad, ika-count na kaagad yung tao na na-encounter mo as saved na because of the way we do our evangelism noon. Yung sa atin, the way I learned it na ginagawa ko rin ng mga miyembro sa church is more painstaking Talagang magkakaroon ka ng commitment. At may time pa talaga na parang ang haba-haba na ng panahong ginugol mo, preparasyon, pagdadasal. Pero negative pa rin. So yun yung isang diferensya. And minsan hindi natin nakikita yung labor na ganon. So yun yung contrast dun sa sinabi mo kanina. So pwedeng ganon. And siguro gusto ko ring i-mention something that really blessed me coming to church is yung seryoso ang church, tinuturo ito talaga sa church natin na ang ating pamilya, ang ating mga anak particularly, ay dapat pangunahing target for evangelism. In the church I came from, parang wala silang pakialam sa mga bata. The children should just be there. Yeah. But hindi sila seryosong tinuturuan ng gospel.
Yes. And ito yung mga pinakamahirap turuan, di ba? Yung family, yun yung pinakamahirap share ng gospel because your family sees you in your worst. And especially itong mga bata. But ito yung isang trabaho ng evangelism na kitang-kita kong ginagawa seriously sa church. And God has blessed yung pagsunod na ito ng church sa mandato na to. Yes. And glory is to Him alone. Thank you, Ate Myla. At tungkol sa mga bata, actually, isa sa mga kinonsider kong ituro sa Sunday School, number 1 nga is about children in the church. Mag-iisip ako ng kung saan magpo-focus, worship. Gusto kong paalala sa church, sa atin, lalo na't naintindihan natin yung major church evangelism is preaching sa mga anak natin, sa kanyang kamusmusan, ay turuan natin sila na makinig ng mensahe. Tama, Ate Myla, I agree. Again, walang ibang pwedeng magturo sa ating mga anak ng salita ng Diyos o pag-iibanghelyo sa kanila, kundi tayong magulang. Tapos isinama mo sa church, hahayaan mo lang na maglaro. Tama ba na ang church ay hindi playground, di ba? So, again, it's a reminder especially sa parents, turuan silang tumahimik, turuan silang makinig, huwag kung ano nung gawin dahil para sa kanila to. At marami na tayong patutong narinig na sa kanilang kamusmusan dahil dinala sila ng kanilang mga magulang sa church, sila'y naligtas by the grace of God, uti-uti. So umpisan din nilang maintindihan yun, din nila marinig yun, pero kalaunan magpapatotoo sila na uti-uti naintindihan nila ang salita ng Diyos at sila'y naligtas. So, reminder sa atin as parents, huwag nating baliwalain, huwag parang tama yung sinasabi natin, Myla, parang wala tayong pakialam sa ating mga anak or ano, bahala ka dyan, mag-worship ako, totoo yan. Pero kung magagawa mo, isama mo, especially at their young age. Makapakinig ng message, maturuan sa Sunday School. Ang lahat ng yan ay mga kasangkapan ng Panginoon para sa kanila. Last, Ate Mayan. Short lang. You mentioned kanina, Pastor, yung mga means ng iglesia for evangelism. I just would like to mention also that one sister dito sa ating iglesia was saved through the tract ministry. Yeah. So she was given a tract and then, look for this church and saved siya. She attended the church through the tract ministry. So I'm just saying na meron din po tayong mga tracts na prepared. Actually, we have paano tracts, thousands copies inside this room, that room. Pwede natin, I was just blessed, gusto ko lang i-share, may kasama akong isang sister sa jeep. Tapos itong sister natin in Christ, may tracts sa jeep, ako wala. So, she handed those tracts dun sa mga pasahero. Na-rebuke ako noon. So, nung nag-pandemic, dami naming trucks sa bahay. Lahat na nagdi-deliver, binibigyan ng trucks. Hindi man tayo nakakapagsabi about Christ and our salvation, but through those trucks, pwede nating sabihin sa mga tao na we have this, Jesus Christ, we have this gospel. And basahin nila kahit yung mga nagtitinda ng pandesal, yun. Bumabalik sila, nagpa-follow up. So, yung mga ganon na iba't ibang paraan ng iglesia para makaabot ng hindi paligtas. So again, announcement, meron tayong mga tracts members doon sa church. Just approach Sister Telly. Meron tayong thousands of tracts doon through the multimedia na i-revive natin na wala na rin ata, no? So this is a good wake-up call for everyone to participate in this means of grace through the tract ministry. Thank you po. Thank you po, Ate Mayan. Again, that's one challenge to us. Ako, may mga tracks ako sa bag ko pero talagang minsan hindi maubos. So, ayun, hindi ko sinasabi na parang napaka-okay ko dyan. Kahit ako,
minsan na din yung takot, hiya, pero muli, salamat sa, totoo, Ate Mayan, kahit yung simpleng o isang truck ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa isang kaluluwa. Joseph. May comment po si Pastor Noel from kanina. Sabi niya, I appreciate Ate Emma's question and assessment. The church can explore the ways it can pursue those suggestions. Not to be defensive, over the years of my ministry, I have made the first Sunday of every month an evangelistic message. I put on the handout of the church the announcement to encourage members to invite unbelievers for that evangelistic message. That presumes inviting friends and family, loved ones. It does not take a special occasion to bear on the consciousness of the members their duty and opportunity to invite unbelievers. But Sunday must be kept the Lord's Day. Yeah, that's very true. Yung sinabi ni Pastor Noel. Alam nyo, ma-appreciate talaga natin yung church may tinatawag na evangelistic message. Wala akong ideya nun. Kahit nasa reform na ako. Pero nagpapakita lang kung gaano kahalaga, again, especially preaching or naglalaan ng isang Sunday for that particular purpose to evangelize or for calling sinners to repentance through preaching. So nagagawa pa ba namin mga pastor ng evangelistic message? So thank you very much po, Pastor Noel, for that thought. Okay, tayo manalangin ng mga kapatid. Dakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga oras na to na pinagkaloob niyo sa amin, na kami patuloy na makapag-aral, makapagbulay ng iyong salita, at salamat sa isang paksang ito na aming tinunghayan patungkol sa pag-iibanghelyo. Nawa ay minsan pa kami napaalalahanan, napanariwa, lalo higit na hamon sa kahalagahan ng pagbabahagi ng iyong ebanghelyo para sa natatanging paraan ng kaligtasan ng isang makasalanan. At nawa, Panginoon, ay tulungan niyo kami na lalo pang mag-alab ang aming mga puso para sa isang kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Humingi kami ng tawad na kung minsan na doon ang lamig sa aming mga puso na parang wala na kaming pakialam sa isang makasalanan, lalo na marahil sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong aming marahil pwedeng maimpluwensyahan. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sa anumang kaparaanan ay maibahagi namin ang ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo sa kanila. At patuloy na pagpalain niyo ang iyong iglesia. Sa bagay na ito, tulungan kami na maging matapat sa napakahalagang mandatong ito na iyong ipinagkaloob sa amin o iniutos at iniwan sa amin, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong pagsama, salamat sa iyong pagpapala sa amin sa mga pag-aaral na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you po.